Hi Aries, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Aries. Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Aries. Ano yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong wisdom, okay? Nafe-feel ko dito yung karunungan mo. Kumbaga ko rin dito, no? Yung iba sa inyo, punong-puno ng masayang magaganap, or pwede rin sabihin, ito yung naghihintay sa'yo, yung wisdom. Then, nakikita ko rin dito, yung iba need ng travel, or may bala ka mag-travel, okay? Ito lang nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito, no? Na protektado yung mga blessing mo patungo sa'yo, may gabay ka dito, ginagabayan ka dito ng ancestor mo, ginagabayan ka ng mga angel mo. Kung makikita mo dito, talagang merong Holy Spirit, okay? Then, nakikita ko dito yung pagiging mong relihiyoso. Ito yung dahilan kung bakit lagi kang ligtas kahit saan ka man magpunta. Okay? Ito lang nakikita ko. And then, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, meron dito baby na parating sa'yo. Okay? Kung ikaw man ay dito ay naghahanap or gusto mo magkaroon dito ng baby, meron ditong ipagkakalob sa'yo dito. Okay? Meron dito magbubuntis. And then, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo na nagpapausok ng mga insenso, okay? Ito din yung dahilan kung bakit na dire-diretso yung mga blessing na nare-receive mo, okay? Kung ikaw man na ngayon nakakaranas ng parang kagipitan, parang hindi maganda yung takbo ng pamumuhay mo, iminom mo kahit sa'yo dito, no? Magpausok ka, mag-cleansing ka ng yung bahay, magpausok ka ng insenso every Tuesday and Friday, okay? Mga cleansing. And then mag-cleansing bath ka para nang sa ganun, no, walang hadlang na tuloy-tuloy na dumating sa yung blessing mo. Okay? Kasi once na wala tayong pausok na ganyan nahahadlangan okay? Kumbaga, once na meron ka nakakasalamuhan na tao at merong inggit sa'yo, pwedeng mahadlangan ito. Kaya mainam mag-cleansing. Okay? Then, perfection. Nakikitaan ko dito yung abundance patungo sa'yo. May paglago, renewal. And then, nakikitaan ko dito, yung move, paglipat ng lugar. Kung nagbabalik ka, yan, pasensya na. Kung nagbabalak ka, maglipat ng ibang lugar, nafe-feel ko dito na mangyayari ito, okay? May pag-relocate, may paglipat, or pwede rin sabihin may pag-alis ng bansa. And then, nakikita ko rin dito, matagal mo na itong hinihiling, okay? At ito ipagkakalob sa'yo, isasakatuparan to sa'yo. Kaya sinasabihan ka dito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Patuloy ka lang sa paghiling, okay? Ipagpasalamat mo din yung mga blessing na dumadating sa buhay mo, okay? Ito lang nakikita ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ditong abundance. Yung sinabi ko kaninang renewal. So, confirmation dito, may renewal. Meron kasaganang naghihintay sa'yo. Nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo makakabili ng bahay or makakapagpagawa ng bahay. Or pwede rin sabihin matagal mo na tong balak. Masasakata para mo tong bahay na to, okay? Kasi nakikita ko dito yung abundance, may pag-ani ng tagumpay dito. And then before, nafe-feel ko dito na you're feeling broke. Yung parang wala ka, hirapan ka sitwasyon, hindi mo alam kung paano gagawin or hindi mo alam kung anong landas ang tatahakin mo. Pero nakikita ko dito yung pagbabago. Meron ditong kasaganahang naghihintay sa'yo. Then lumabas ang perfection dito, meron ditong grapes. So confirmation may abundance na parating sa'yo. Then dito sa renewal, nafe-feel ko dito na meron dito maganda na magaganap sa'yo. Nakikita ko dito yung pagganda mo, pag-ayos mo, kumbaga balance yung crown chakra mo, heart chakra mo, root chakra mo, okay? Ito lang nakikita ko dito. Balance siya, okay? Third eye chakra mo dito, throat chakra, balance siya. Then nakikita ko rin dito, meron ditong magaganap sa'yo, full moon, meron ditong renewal, happiness na naghihintay sa'yo, or pwede rin sabihin magkaroon ka dito ng bright ideas, marami kang oportunidad na dumating, and then nafe-feel ko din dito yung kapayapaan mo, nagiging kang balance, or pwede rin sabihin na meron kang gagawin, makabuluhang bagay, mga ganun ba?
may exercise, or pwede rin sabihin, alagaan mo na yung sarili mo dito, okay? Nakikita ko dito yung nakatuon ka sa iyong physical na anyo, okay? Kumbaga, pwede rin sabihin na pinapaganda mo yung sarili mo lalo, okay? Nakatuon ka sa exercise, sa katawan mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then dito, perception. So, nakikita ko rin dito, meron ditong mensahe na pinararating sa'yo. Okay, huwag kang matakot na mag-try ng mga bagong bagay or sumubok ng mga bagong experience, Kumbaga, subukan mo kasi hindi mo aasahan yung naghihintay sa'yo. Nakikita ko kasi dito yung emerald. So, nakikita ko dito na meron kang mga alalahanin or pwede rin sabihin, matagal ka na laging nasa bahay, hindi ka naglalabas, okay? So, sinasabihan ka dito, try na magsumubok ka ng panibagong experience dito kasi meron ditong maganda naghihintay sa'yo. And then, nakikita ko rin dito yung transformation na magaganap sa buhay mo. Ito yung pinamiminsahe sa'yo, okay? Yan. Passion. So, nakikita ko rin dito, yung iba sa inyo, magbabalik muli yung kanilang kasiglahan or pwede rin sabihin kung ano yung mga kahiligan mo, ibabalik mo muli dito. And then, nakikita ko rin dito, may good news na parating dito, okay? Yung iba sa inyo, nafe-feel ko dito yung mapagmahal, lalong-lalo na sa mga maedad, okay? Pwede rin sabihin ko yung tipo ng tao na caring, mapag-aruga. Ito lang nakikita ko, may mabuti kang puso, okay? Then dito, sa self-worth, then nakikita ko rin dito, na tututunan mo ng pangalagaan yung sarili mo, makita yung halaga mo, kumbaga nasa yung spotlight, kumbaga inuuna mo na yung sarili mo dito. Alam mo na yung halaga mo. Nakikita ko dito na meron ka mga nakaraan na hindi maganda, nalampasan mo to. So, ngayon, ito na lang yung naghihintay sa'yo, yung spotlight mo, yung blessing mo, and yung paglago mo dito sa self-worth, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ka ditong prayer. So, nakikita ko dito, once na meron kang mga gustong mangyari or maganap sa buhay mo, ipanalangin mo lang, okay? Kasi nafe-feel ko dito yung blessing patungo sa'yo dito sa prayer. Hindi mo akalain na marireceive mo yung mga bagay na hindi mo ini-expect na makakamit mo to. Ito lang nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito, meron kasi dito building. So, nafe-feel ko dito yung iba sa inyo may paglipat or pwede rin sabihin, ikaw man ay nasa probinsya, meron kang hiling dito na makapagtrabaho sa ganung lugar. Ito lang nakikita ko sa city or pwede rin sabihin may travel. And then, nakikita ko rin dito, kung ikaw naman ay nasa city, nafe-feel ko dito na gusto mo magkaroon ng, mag-relax ba sa farm, sa probinsya, mga ganon. Ito lang nafe-feel ko. Yung magkakaroon ka ng kapahingahan. And then, nakikita ko rin dito, na kung ano man yung gusto mong mangyari or maganap sa buhay mo, masasakatuparan mo to dito sa prayer. Kasi nakikita ko dito yung pagiging mong malapit sa Diyos, madasalin ka, okay? Ito lang nakikita ko, meron kang mga kahilingan na gusto mangyari. At ito'y sigurado na patungo sa'yo. Ayan. Tingnan pa natin dito kung ano pa yung mensahe sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Honesty. Nakikita ko dito ikaw yung tipo ng tao na tapat. Kaya nakikitaan ko dito na yung bang tipo na sa pagiging mong tapat, nadi-disappoint ka din sa tao once na alam mo yung totoo pero nagsisinungaling sa'yo, okay? So, ikaw, nauunawaan mo sa yung sitwasyon na hindi halos lahat ay katulad mo na tapat, okay? And then, nafe-feel ko din dito, minumukay din sa'yo, huwag kang masyado din mag-expect sa iba. Kasi, once na ikaw ay nagiging totoo, tapat sa kanila, hindi mo, kumbaga, hindi mo dapat i-expect na ganun din yung turing sa'yo kasi magkakaiba yung tao. Ito lang nafe-feel ko. Pero ganun pa man, dahil sa pagiging mong tapat, nagiging kang totoo. Lalo na sa sarili mo. At yun ang lamang mo sa ibang tao. Okay? Yung pagiging mong totoo. Give me more information. Ano pa yung mensahe?
Meron ditong death. So, nakikita ko rito, no, natutunan mong i-end lahat. Yung mga bagay-bagay, natutunan mong alisan yung mga hindi na makakabuti para sa'yo. Kasi once na may natapos, merong bagong darating sa buhay mo, okay? Mapalarangan pa yan sa pag-ibig, sa trabaho. Kung hindi ka na masaya, bumitaw ka na, okay? Ito yung mensahe sa'yo. Para lang sa ganun, no? Once na bumitaw ka na sa mga hindi masayang nangyayari or kaganapan, maging sa pag-ibig man, meron ditong bagong simula na papasok sa buhay mo. Kasi tapos na to inalisan mo na to. So, panibagong chapter na. Then dito, loneliness. So, nakikita ko dito na napag-aralan mo din yung sarili mo. I-handle yung kalungkutan. Kumbaga, tanggap mo sa sarili mo na kahit nag-iisa ka, or kung ikaw man ay single, matagal ka ng single dito, hindi naging dahilan to para maging malungkot ka. Okay? Kumbaga, natutunan mo dito na yung pagiging single ay hindi hadlang para maging masaya, okay? Napifeel ko dito na napag-aralan mo na yung lungkot ay parte ng buhay na kung saan kahit nag-iisa ka, hindi basihan yon para malungkot ka. Ito lang yung nakikita ko. Then dito sa discipline. So, ikaw yung tipo ng tao na disiplinado, okay? Alam mo kung paano i-disiplina yung sarili mo. Dahil dito sa pagiging mong disiplina, na-accomplish mo lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Nasasakatuparan mo yung mga goal mo, yung mga minimithi mo. Kasi ito yung sineset mo sa kaisipan mo Kasi meron kang disiplina para sa iyong sarili. Kung ano yung mga dapat nang hindi gawin, kung ano yung mga dapat nang gawin pa, okay? Kumbaga, magaling ka mag-manage or sabihin natin mag-organize or kaya mong kontrolin yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Envy. Dahil dito, dahil sa kaya mo, maraming tao yung naiinggit din sa'yo. Okay? Kasi, ganun yung mindset mo Hindi ka nagpapa-apekto sa mga bagay-bagay, sa mga sabi-sabi. Kasi malawak yung pangunawa mo. Nauunawaan mo yung sitwasyon na hindi lahat ng tao ay katulad mo mag-isip, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito yung pagiging mong matured mag-isip, kung paano mo dinidisiplina yung sarili mo. Dahil dito, madali kang kumbaga, kahit may problema ka, madali mo itong nare-resolbahan kasi hindi ka masyado nakikipag-deal sa problema Kumbaga, hinahayaan mo lang to. Ito lang yung nakikita ko. Hindi halos lahat sa part na to dahil ikaw yung nakakakilala sa pagkatao mo. Give me more information na pa yung mensahe. Ayan. Courage, abundance. So, dalawang beses na lumabas yung abundance patungo sa'yo. Meron ditong kasaganahan. Maybe maganda yung takbo ng iyong kaperahan. Or pwede rin sabihin, abundance ka para sa sarili mo kasi naunawaan mo yung sitwasyon. Naunawaan mo yung emotion mo, napag-aaralan mo ito, okay? Marunong kang dumisiplina sa sarili mo. Kasi hindi halos lahat ng tao kayang i-disiplina yung sarili. At dun ka lamang, okay? And then, nakikita ko rin dito, na courage. Meron kang tapang at lakas ng loob. Kumbaga, hindi ka takot sumugal, okay? Nafe-feel ko dito yung inner strength mo. Ito yung nagbibigay or nagpapatakbo sa kaisipan mo na kailangan wag susuko, okay? Once na nagkakaroon ka ng problema, hindi mo ito sinusukuan. Bagkus, parang challenge to sa'yo na kailangan mong malampasan. Yung mga pagsubok na kinakaharap mo, hindi ito nagiging hadlang para sa paglago mo, okay? Kumbaga, itong mga pagsubok na ito yung tumulong kung bakit ka mas lumalago or mas nagkakaroon ka ng maraming wisdom dito sa karunungan. Kasi malawak yun Kumbaga, matalino ka Ito lang yung nafe-feel ko. Guilt. So, nafe-feel ko din dito, hindi ka rin masyadong, kumbaga, nai-release mo na yung mga guilt. Kung meron ka mang naging atraso din, napakawalan mo na rin yung guilt mo kasi hindi ka masyadong, kasi di ba merong ibang tao na once na nagkaroon ng pagkakamali sa isang tao, sobrang guilt siya, ikaw, nalalaman mo or kumbaga, naalisan mo to, yung guilt na to. Pwede rin sabihin na para matanggalan tong guilt na to, humihingi ka agad ng tawad sa taong nakagawa mo ng masama. Kumbaga, alam mo kung paano kontrolin or aralin tong guilt na nararamdaman mo. Okay?
Kumbaga na meron kang ibang paniniwala dito na kung saan na yung mga guilt kailangan ng pakawalan. Kasi once na na-guilt ka ng sobra-sobra, mabigat lang sa kalooban nasisira dito yung kaisipan mo, na-stress ka, na-depress ka. So ikaw, hindi mo na to masyadong tinatambayan. Kumbaga, once na nakagawa ka ng mali, kaysa naman na isipin mo to sa maghapon, hinahayaan mo na lang to kasi ang katwiran mo dito ay nangyari na, wala na tayong magagawa. Ano pa magagawa? Mga ganun ba? So, nahingi ka na ng tawad. Kung hindi ka mapatawad, di at least nagawa mo yung part mo. Ganun ka. Ito lang yung nafe-feel ko. Hindi halos lahat sa part na to. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching, and love and peace.